Excellence, good conditioning, pag yung mga manok natin ay rotate natin at nasa court na sila, dito natin pwede silang bigyan ng electrolytes. So dyan po papasok yung produkto natin na Progen C, water soluble, 5 grams per gallon. Binibigay po natin yan all throughout ng conditioning period po natin. Sa pang-apat na araw, dito tayo mag-start mag-spar ng ating mga manok para ma-test natin or ma-check natin kung meron bang na development na na-achieve or natututunan yung manok natin during the training. So mga ka-excellence, pagdating naman po ng hapon ng day 4, na ibitaw na natin yung ating mga manok, dito po kami nagbibigay ng Promotor 43 para nga po ma-replenish yung mga na-rupture na tissues ng ating mga panlaban. Ito tulong para mas mabilis makarecover yung mga muscles ng ating mga manok at maiwasan silang umimpis at magkos mas mabilis pa bumuo yung mga hipo at mga katawan ng ating mga panlaban. Mga ka-excellence, punta po tayo dun sa panglimang araw, yung day 5. So sa day 5 po, dito po tayo nagbibigay na Respigen 15. Pwede pong drops, 7 patak, or inject nito 0.2 cc, 6 a.m. po ng umaga. Gaya po na nabanggit natin, yung ginawa natin noong nakaraang araw, ang Respigen 15 para matulungan mag-build yung stamina ng ating mga manok at para ma-lessen or ma-delay yung onset ng fatigue sa mga muscle ng mga manok natin. Para during that day ng training, mas kumbaga makapag-perform sila or magawa nila yung mga activities na gagawin dun sa training ng ating mga manok. So yung Respigen 15 po na yan, siyempre tutulong sa atin pagkadating siyempre yung sa basa ng ating mga panlaban. So pagkadating po ng pointing, explain pa natin kung ano yung benefits at matutulong nito dun sa mga panlaban po natin. During sa day 5 po, dito papasok yung paggamit natin ng catch cap na training. So para matuto yung ating mga stags na umangat at pumalo sa itaas, dito po tayo nagpapasok yung training na catch cap. So inuumpisahan natin yan usually sa mababa lang po. Lahat naman po ng ginagawa natin, nag-start tayo sa magaan na paraan. Habang tumatagal or lumalalim yung conditioning, humihirap at dumadagdag yung kanilang mga training. So inuumpisahan po natin yan, at least mga 2 to 3 feet lang ang taas ng ating mga catch cap para matuto po na umangat itong mga to. So pagka nakasanayan na nila, pwede na po tayo mag-level up hanggang sa pataas ng pataas yung inaabot nila dun sa catch cap po natin. Okay, excellence, punta na po tayo dun sa day 6, yung pang-6 na araw ng conditioning period po natin. So dito po, ang ating mga manok naka-rest lang sa court sa umaga. Okay? After po nyan, dyan natin pinapasok yung paglipat sa kanila dun sa fly pen. So rotation po tayo sa day 6. Okay? Yung fly pen po, mabanggit lang po natin. May iba-ibang height po na ginagamit kami dun sa mga fly pens po natin. Sa una, lalo na po yung mga stags, inuumpisahan natin yan sa bababa para masanayan lang nilang akitin yung mababang rules or tungtungan ng mga fly pens po natin. So habang tumatagal, habang bumibigat yung training, tinataasan po natin. As much as possible po, minimum po natin 6 feet po yung height ng kanilang mga tungtungan sa fly pen. Para mas ma-exercise yung kanilang mga pakpak, yung mga muscles nila sa wings, kumbaga mas ma-develop, which is magagamit po nila yan sa actual na laban. So importante na laging malakas yung kanilang mga muscle wings para tuloy-tuloy po yung bato or palo yung mga panlaban po natin. Sa pang-6 po na araw ng ating conditioning, dito rin po tayo nag-start pagbigay ng ating B-complex, yung ating Betamax. Okay? 0.3 cc kapag ka-stags, 0.5 cc pagka po mga cats, yung mga medyo mas malalaki na yung feedback.